May bagong pangako si BBM. Kakampi daw siya ng mga maliliit o yung municipal fishers at gagawin niya daw ang lahat para matigil ang IUU o yung illegal, unreported, and unregulated fishing. But the things that are happening under his administration are not giving. Iya, tell us more. The last time we heard about fisheries policy from President Marcos ay nung pangalawang SONA pa niya or nung 2023 nung sinabi niyang aamyendahan ang Fisheries Code. So hindi niya in-specify ano ba yung babaguhin dito. Pero haka-haka ng mga conservation groups na para to sa interest ng mga big fishing operators. And then eventually, nangyari na nga yung kinatatakot. Right, Lian? Yup, and noong 2024, it was a painful year for the municipal fishers. Kasi merong big fishing operator na nakapagpanalo ng kaso nila all the way to the Supreme Court para makapangisda dun sa 15-kilometer zone from the shore, area na dapat sana ay sa municipal fishers lang. At ang may-ari ng big fishing operator na to ng Mercedar, asawa ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba, COA appointee ni BBM, and based on their social media posts, malapit kay First Lady. And we found out during the Tertas time ng telecommunications chair si Cordoba ay isa siya sa mga humarang ng gustong tracker ng BFAR to track fishing vessels in the Philippines. So tracking fishing vessels is a worldwide practice to deter illegal, unreported, and unregulated fishing. The very same thing na sinasabi ni President Marcos na against siya. Galing sa Gensan si BBM at agad-agad in-announce ng Malacanang na pagpapakita daw to na tunay na kakampi ng gobyerno ang mga municipal fishers. Pero sabi nga nila, 'di ba? Actions speak louder than words. Maybe sa papalapit na SONA ay makakuha na tayo ng categorical position from the President. Kasi kung small fishers lang ang pakinggan natin, sabihin nilang hindi sila nakakakuha ng sapat na suporta galing sa gobyerno.